Dati kaming magkasama sa isang company at sa totoo lang ay hindi si Rona. Ang tipo ng babae na magpapatayo ng testigo. Bukod sa pagiging single mother, sa tatlo niyang anak, na dalawang babae at isang lalaki, ay hindi ko din trip ang pormahan ng kanyang pangangatawan. Alam mo na, hindi siya yung hinahanap ng karamihan na Coca-Cola figure. Pero may datingan ang hinaharap at dahil sa siya ay isang solong ina, pare-pareho nating alam na sinubok na iyon ng panahon. Pero wag ka, dahil kung sa itsura at kutis naman ang pagbabasehan, sa itsura pwede na at sa kutis panalo. At ilan sa aking tropa ay nagsabing, ang kinis bro, sino yun? Pero hindi ko inasahan na sa pagkakaroon namin ng kontak sa messenger, ay madali ko siyang mabobola. At papahintulutan niya akong araruhin ang bukiri na dati nang sinaka ng isang mekaniko. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Pangalanan mo na lang akong Cardo, 32 years old at mas pinili ang mag-resign sa isang company at pinili ang magnegosyo. Nasa ngayon ay nagiging maayos naman ang takbo. Tulad ng ibang nilalang dito sa mundo na patuloy ang pakikipagsapalaran para mabuhay, kabilang ako sa hindi pinalad na lumaking kompleto ang pamilya. At isa rin ako sa mga taong nagbanat ng buto para kahit paano ay makapag-aral kahit hanggang high school. At matapos iyon, ay pinili ang magtrabaho dahil mas lamang ang pangangailangan kesa sa kalayaan para magpatuloy ng pag-aaral. Tulad ng ibang naghahanap ng maayos na trabaho para patuloy na manalo sa hamon ng buhay, nagpalipat-lipat din ako ng kumpanya. Nagsipag para maging permanente. At ang makuha ko naman ng titulong regular. Sa taon ko ng pagtatrabaho bilang isang regular na manggagawa, ay masasabi kong ang basta lang ma-regular sa isang company na mayroong mababang minimum wage ay hindi sapat para bumuo at magtayo ng sariling pamilya. At kung aking ipipilit, ay maaaring matulad lang din ako sa aking mga kakilala na kapag kinapos ay hahanap ng taong sa akin ay pwedeng magpaluwaga. At kung may tatanong naman ninyo, kung ako ba sa kabila ng pagiging focus sa hanap buhay, ay nakaranas na ang magmahal, ang sagot ko ay oo naman. Ang totoo niyan ay isa ako sa mga taong nagsasabi na madali ang magkaroon ng love life kapag ikaw ay merong trabaho, maparegular man o hindi. Pero kung ako ang tatanungin base sa aking mga napagdaanan, mas lapitin ang isang tao na mayroong regular na trabaho. At kung bakit? Sa panahon kasi ngayon, alam naman nating lahat, babae man o lalaki, sa oras na pasukin ng sino man ang mundo ng pakikipagrelasyon, asahan mo, lahat pwedeng mangyari. At kung ako ang mapapalagay sa sitwasyon ng isang babae, syempre naman, mas pipiliin ko ang magtiwala sa lalaking merong regular na trabaho. Ano't ano man ay mas malaki ang tsansa na hindi ako mga mote. At bilang isang tunay na lalaki, hindi naman sa pagyayabang, kahit hindi kagwapuhan ay mabibilang na rin sa daliri ang babae na aking nakadaupang palad. At dahil sa aking pagkakatanda, simula nang ako ay maghanap buhay para sa aking sarili at para makatulong na rin sa magulang, ay mas pinili ko ang mangupahan. At may pagkakataong napasama ako sa grupo ng mga taga-probinsya at ang babae sa kanila ay aking naging kasintahan. Naitago na lang natin sa pangalang April. Ang pagkakataon kung saan ay unang nakatikim ako ng special na putahe na ginawa pa namin kung saan ay tulog ang lahat ng aming mga kasama. Yun nga lang ay wala sa linyada ng primera klase.
ang putahe na aking nalasahan. Sabihin na lang natin na laman tiyan din, mas mainam kesa wala. Para akong bulag ng mga sandaling iyon. Dahil wala akong makita at tanging pandama lamang ang meron ako. Na siyang nagbibigay ng signal upang magwala ang QB, maglaway at kumawala sa pagkakaselyo. Marami akong gustong gawin kaya lamang hindi nakisama ang pagkakataon. Dahil kahit naman alam ng aking mga kasama na kami ni April ay magjowa, nakakahiya pa rin kung kami ay mabisto sa gawaing gusto ng lahat, pero nakakahiyang sitwasyon. Baka naman sabihin nila, bakit hindi man lang kayo nagtago bago naglaro ng sausaw suka, di ba? Pero dahil nasa isang boarding house lamang kami ni April, hindi talaga may iwasan na maibigay sa amin ng pagkakataon. Kaya naman kung ano yung mga bagay na gusto kong gawin nagawa ko pa rin. At kapag magsisipagdatingan ang aming mga kasama, hindi may iwasan ang makarinig ako ng salitang, ayos na, sabay tawanan na umaabot sa kapitbahay. Matagal din kaming magkakasama sa boarding house, kaya nakarami din. Mahusay lang talagang magdala si April, kaya walang naging bunga ang aming pagmamahalan. At ang lahat ng iyon ay natapos noong si April ay umuwi ng probinsya. At ang alam ko ay hindi na siya nakabalik hanggang sa mawalan kami ng kontak sa isa't isa. Marami pa ang sumunod at siguro ay hindi ko na kailangan pang isa-isahin. Marami rin kasi akong sinubukan na trabaho kung saan malaki ang pwedeng kitain, doon ako. At sa bawat paghahanap ng trabaho ay meron akong nakikilala. At sa bawat company na tatanggap sa akin bilang kanilang bagong manggagawa ay nagkakaroon ako ng bagong kakilala. At para sabihin ko sa iyo at sa iyong mga taga-subaybay, mas nagka-interest ako sa babae kaysa sa lalaki mula ng aking makilala si April. At ipalam niya sa akin kung gaano karapsi ang maging lalaki kapag ikaw ay merong jowa. Bukod pa doon, bilang lalaki, isa akong walang bisyo na tulad ng alak at sigarilyo. Pumasok din kasi sa aking kokote na pag healthy, nakakarami. Hanggang sa makilala ko ang isang company na sabihin na lang natin na nagbigay sa akin ng sahod na minimum din pero angat sa karamihan. Bukod pa doon may pangalan ang kumpanya. Kumbaga, meron siyang dalang aura o dating pag sinabi kong sa ganoon ako nagtatrabaho. Then after a month ay tuluyan akong na-regular. Dito ko tuluyang nakita kung ano ang pakiramdam ng merong pera. Yung pera na sobra-sobra para sa isang binata. Yun bang kahit buwan-buwan akong mag-abot sa aking magulang ay hindi ako nagkukulang. Kahit bumayad pa ako ng space para naman sa amin ni baby girl, ay always meron pa ring natitira sa aking monthly salary. At sa company na ito, dito ko nakilala si Rona. Na noon ay hindi pa single mother. Ang totoo niyan, yun mismong mister ni Rona ang nagturo sa akin ng konting kaalaman tungkol sa sasakyan. Hindi kami tropa, pero hindi rin kami yung walang pakialaman pag nagkakasalubong sa daanan. Normal na magkakilala, lalo't pareho kaming nasa iisang company. Hanggang sa yun nga at nalaman ko na mister pala siya ni Rona na aking kasama sa department. Okay ang itsura ni Rona, maputi at makinis nga raw sabi ng tropa na makakakita sa kanya. At nagtatanong pa kung sino raw ba iyon. Na lagi ko namang sinasabi, may asawa at anak na yan? Maghanap kayo ng single, marami dyan. Hindi sa pagyayabang, pagaman hindi ko tinatanggi na may pagkapilyo pagdating sa babae, pero malaki ang respeto ko sa babae, lalo na kung mayroong asawa at anak. Dahil ayokong maging dahilan ng pagkasira ng isang pamilya. Alam nyo na, lumaki akong hindi buo ang pamilya. Ang hirap. At ayokong maranasan ng sino man na isisilang na sanggol ang lumaking hindi kumpleto ang pamilya. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, inatake sa puso ang Mr. Nerona. At matapos ang ilang araw ng pananatili sa hospital,
ay tuloy na iyong sumakabilang buhay. Pansamantala ay nag-leave sa company si Rona hanggang sa nabalitaan ko na nag-resign siya at lumipat na ng ibang company. Samantalang ako naman ay dahan-dahan nang nagigising sa katotohanan na mas mabilis ang pagtaas ng presyo ng bilihin kesa sa pagtaas ng sahod. Meron naman akong ipon dahil nakasanayan ko ang magtabi. Maliban sa pag-aabot sa aking magulang, paggastos sa sariling layaw ay iba kapag meron kang mabubunot sa oras ng pangangailangan. At mas ginusto ko ang magtabi o mag-ipon ng pera kesa ipautang. Alam ko kasi na magiging problema ko pa ang paniningil sa oras na magpahiram ako ng pera. Mas okay pang magbigay kesa magpahiram. At dahil hindi naman ako na natiling bata, at marami na rin ang nagtatanong kung bakit hindi pa ako nag-aasawa. Sa kabila ng meron naman raw akong regular na hanap buhay. At ang isang tanong, kailan kami magpapakasal ng aking girlfriend? Pero tinimbang ko kasi ang bawat sitwasyon. At alam ko sa aking sarili na ang sinasahod ko sa company, sakto o sapat lang para sa isang binata. At kung gagawi ako sa buhay may asawa, ay hindi malayong sapitin ko ang sitwasyon ng ilan sa aking mga kakilala at kamag-anak. Takbo sa magulang pag nagipit at hindi sa paninira, wala akong aasahan sa aking magulang pagdating sa financial dahil ako ang nag-aabot sa mother ko. O di kaya naman, hahanap ng tao na sa kanila ay magpapahiram ng pera. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali. Dahil sa loob ng taon ko ng pagtatrabaho, ay kakarampot na savings lang ang meron ako. And still, wala akong naipundar na bahay at lupa. Hanggang sa maisipan ko ang magnegosyo. Na plano ko sanang simulan kung kailan retired na ako sa trabaho. Pero gusto ko ang magkaroon ng pamilya. At kung papasukin ko iyon, gusto ko ang mabigyan sila ng maayos na buhay at kinabukasan. Hindi problema o isipin habang nabubuhay. Hindi ako nagdalawang isip na mag-resign sa trabaho. At nagnegosyo ako. Bagay na hindi rin pala madali. Oo nga't walang boss at hawak ko ang aking oras, pero sarili ko ang aking kalaban na dapat kong talunin para umalis sa comfort zone. At dahil hindi naman naiiba ang negosyo na aking naisipang itayo, full blast agad. Pro ang datingan basta sinikap kong hindi malugi at hands-on naman ako kaya wala akong babayaran. Madali akong nag-grow at sa loob ng halos 2 taon na tuloy-tuloy ay masasabi kong maganda ang takbo ng aking business at masasabi kong gusto ko na ang ginagawa ko. Bukod doon wala pa akong ibang iisipin dahil wala pa naman akong binubuhay maliban sa aking mother na pag hindi nabutan ay kung ano-anong sinasabi. At isang umaga, habang ako ay tamang scroll lang sa FB, may nakita akong isang post na mayroong kinalaman sa dati kong company. At doon ko nakita si Rona. Nag-personal message ako through Messenger para mangumusta at hindi kung ano paman. At ewan ko ba kung bakit nauwi sa pambobola ang lahat at hindi ko din naman akalain na kakagatin ni Rona ang aking mga sinasabi. Na para bang kahit siya ay isang solong ina, walang dahilan para hindi kami magkasundo. At sinabi pang sa oras raw na di umano'y magkita kami at gumawa ng milagro. Hindi ko na raw siya malilimutan at hahanap-hanapin ko na raw siya. Doon ko na rin nalaman na lahat pala ng anak ni Rona pinauwi niya ng probinsya at doon na nag-aaral. At nauwi na lang siya doon sa kanilang bahay tuwing Sabado ng gabi para tauhan sa araw ng Linggo at malinisan. Ako naman ay nagbiro ng gusto mo samahan kita doon sa bahay mo? At talaga? Seryoso? Ang sagot ni Rona. At ang reply ko naman, oo. Nagkaroon pa kami ng pag-uusap tungkol sa pagiging single mother niya. Na ako naman, noong makita kong pwede akong makapuntos, ay hinaluan ko na ng pambobola. Ewan ko ba? Halos hindi rin naman kami namintis ni GF. Halos twice a month pa nga kung minsan. Pero parang gusto ko pa rin
ang ibang putahe. At tingin ko maling gawi kung sakaling piliin ko na ang lumagay sa magulong buhay. Dagdag ko pa nga ay matagal na akong may gusto kay Rona. Nataon lang na mayroon siyang asawa. At kaya ko hindi kinuha ang contact niya noong siya ay mag-leave sa trabaho at mag-resign. Kako, sinadya ko yon. Dahil alam ko na masakit pa sa kanya ang pagkawala ng kanyang asawa. At wrong timing kung ako naman papasok ka agad. At sa totoo lang, okay siyang kausap. Ibang level din ang humor niya at tingin ko, magkakasundo kami. Ang malupit, alam niya na meron akong girlfriend. At sa totoo lang, medyo natakot ako ng konti. Baka kasi ilaglag niya ako. Naisip ko kasi na baka need niya ng katuwang. At iniisip talaga niyang meron akong gusto sa kanya. At willing siyang makipagpitik bulag sa akin. Basta makuha lang niya ako at maagaw sa aking jowa. Nasabi ko din kasi na nag-resign ako sa trabaho. At pinili ang magnegosyo. Pero wala Iba talaga ang tawag ng kaboglihan. Isusugal ang lahat para sa isang kapirasong karne. Kahit alam ko na isa na iyong bahaw, hindi lang yun. Ang layo ng edad namin. Nasa 15 years yata ang gap ng edad namin. At ginusto kong mapatunayan kung totoo ba na hahanap-hanapin ko ba talaga. Natupad yun. Napag-usapan namin kung kailan kami magkikita at kung saan. At medyo napanatag ako noong sabihin sa akin ni Rona na wag raw doon sa bahay niya para iwas chismis. At mas lalo pa akong napanatag na hindi niya ako ilalaglag nang sabihin kong hindi rin pwede sa aking area. Dahil kako, baka malasin ang aking negosyo. Kaya nagbayad kami ng lugar at ang masasabi ko lang, super. At hindi nga malilimutan. At mukhang matagal na niyang hinahanap ang ganoong pagkakataon. Daig niya pa ang nahigop ng bulalo. Parang lumagpas ako sa Universe 7 nang dahil doon. At siguro talagang hindi lang niya trip ang makipag-agawan. Dahil na-misinterpret niya ang meron akong GF. Ang pagkakaintindi pala ni Rona ay looking ako for GF. Kaya pala mabilis ang aming arrangement. Bukod doon, single kasi ang status ko sa FB. At noong makita niya yung wallpaper ko sa cellphone at sabihin kong siya ang GF ko, ay bigla siyang nanahimik. Maigi na lang at tapos na kami noong kanyang makita. Dahil kung nagkataon, baka hindi ko nakita yung dati kong workmate na ganado at tila ba gutom na gutom.